Bawa kwarta wab shalanawa. Bawa kwarta wab shalanawa. Aba Yahawa shabasamayam. Aba Yahawa shabasamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Al kataa yanawa. Al kataa yanawa. Watawadalak al damak. Watawadalak al damak. Sasatap at kataa yanawa. Sasatap at kataa yanawa. Kal halal hawad la aba Yahawa al hayam. Kal halal hawad la aba Yahawa al hayam. Bahasam masyayak kihawashay. Bahasam masyayak kihawashay. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw kakadas. Yaman! Yaman! Okay, dito na tayo sa chapter 56 sa Book of Jasher. Hanggang chapter 91 ito eh. 91 ito. Matapos na ang Book of Jasher. Nasa 56 pa tayo. Pag matapos to, isunod natin ang Makabi. Ang Makabiyo, aklat ni Makabiyo, isunod natin. Ilang aklat yan? Busin natin yan lahat. First book, second book, third book. Fourth book. Fourth book. Hanggang pang-apat na aklat. So, dito tayo. Okay? Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 56, verse 1 to 68. At si Israel ay nabuhay sa lupain ng Ehipto na 17 taon. At ang mga araw ni Israel at ang mga taon ng kaniyang buhay ay 147 taon. Nang panahong iyon, si Israel ay inatake ng sakit na kanyang ikinamatay. At siya ay nagsugo at tinawag ang kanyang anak na si Joseph mula sa palasyo. At si Joseph at ang kanyang dalawang anak ay dumating at naparoon sa kanyang ama. At sinabi ni Israel kay Joseph at sa kaniyang mga anak, narito, ako'y mamamatay na, at ang alahayam ng ating mga ninuno ay dadalawin kayo at ibabalik kayo sa lupain na ipinangako ni Yahawa na ibibigay sa inyo at sa inyong mga anak pagkamatay ninyo. Ngayon, kapag ka ako'y namatay, ilibing ninyo ako sa yungib na nasa Makpela na sa Hebron, sa lupain ng Kanaan, malapit sa ating mga ninuno. Okay. Dito na, medyo naghingalo na si Israel. 147 ang edad niya. Ang buong edad niya. 147. Si Joseph naman, 110. Namatay. Mas mataas ang edad ni tatay niya, si Israel. 147. Wala nang taong makaedad ng ganon sa panahon na ito ngayon. Kahit 110, wala na rin. May ilan-ilan, abot ng 100 plus. Pero 110, medyo malabo na. Lalo na 145. Si Matusalem nga, 969. Siya pinakamataas. Pinakamataas. Mas matanda pa kay Adan. 900 lang si Adan ata eh. So, pinakamataas. Ngayon, pinatawag na ni Israel na, ang original pangalan niya, Jacob. Pinalitan ng pangalan na Yashera Allah. Yashera Allah. Allah, andolo, Allah, powers. Yashera Allah. Dahil natalo niya si Oriel eh. Yung nag-wrestling sila. Sabi ni Oriel, bitawan mo ako, magbukang liwayway na. Hindi kita bitawan hanggat hindi mo akong basbasan. Nag-isip ni Oriel, lakas to ha. Malakas kaming mga anghel eh. Archangel pa yan si Oriel. Pero natalo. Kasi nasuot ni Jacob yung damit ni Adan na nakuha ni Esau kay Nimrod at namana naman ni Nimrod at nakuha ni Esau, bininta naman niya kay Israel, kay Jacob. Naging Israel ng pangalan. So yan ang nangyari. Ngayon ito, mamamatay na si Israel. Patawag na sa mga anak para maanong ibibili niya, anong mga payo niya na dapat gagawin sa mga anak. Katulad ng kuya ko, sabi niya, boy,
Sure ka ha na kung mamatay ako, magkatabi ang libingan natin. Huwag kang papayag na ang libing ko at saka libing mo magkahiwalay. Kailangan isa lang libingan natin. Ito naman, doon ilagay sa Makpila. Nasa Hebron, na doon ilibing si Abraham, si Sarah, lahat ng mga lahi. Nga nabili ni Abraham at namana ni Israel. Na ayaw naman sa mga anak ni Esau. Kasi si Esau daw ang panganay. Dapat si Esau. Ibininta na ang pagkapanganay. Okay, tuloy tayo. At pinasumpa ni Israel ang kaniyang mga anak na ilibing siya sa Makpela sa Hebron. At ang kaniyang mga anak ay sumumpa sa kaniya tungkol sa bagay na ito. At binasbasan ni Israel ang dalawang anak ni Joseph, sina Manases at Ephraim. At pinagkrus ang kamay ni Israel na ipinatong sa kanilang ulo. At sinabi ni Joseph, Ama, ang nasa bandang kanan ay ang matanda. At bakit ang kaliwang kamay mo ipinatong sa kanilang ulo? At sinabi ni Israel, Alam ko anak ang ginawa ko. At pareho silang dalawa na maging dakila ang kanilang bansa sa mga lahi nila. Ngunit ang nakababata ay makabuo ng maraming mga bansa. At iniutos niya sa kanila na sinasabi, Paglingkuran ninyo ang Yahawa na ating alayam, sapagkat siyang nagligtas sa inyong mga magulang, ay magliligtas din sa inyo sa lahat ng kabagabagan. Okay. Ngayon, pinag-pray yung dalawang anak ni Joseph, yung apo ni Israel. Pinag-cross niya. Ngayon, bagabag si Joseph, bakit sa kaliwa ang kamay mo ang si Manase? Ginanon mo eh. Sabi naman ni Israel, alam ko ang ginawa ko, anak. Pareho silang dalawa, dakilang bansa. Mga dakilang bansa. Pero itong nakakabata, ito si Ephraim, ay makabuo ng maraming mga bansa. Oh, naging physical body na ang espiritu. Okay. Welcome. Yon. Makabuo ng maraming bansa. Ang Ephraim, hindi lang isang bansa. Ang lahi, marami silang bansa. Eh, ang Manase nga, dalawa eh. Ang bansang Oper na Pilipinas at saka yung bansang Cuba. Yan ang mga Manase tribe na nakatira sa bansang Cuba at saka bansang Pilipinas na ngayon. Pero, ang bansa ni Ephraim, walang Ephraim dito. Ewan ko iba, nagamit-gamit pa ng Ephraim daw. Hindi kayo taga rito, hindi kayo taga bansang Oper kung Ephraim kayo. Ang Ephraim, Malaysia, Indonesia, Thailand, Cambodia, Myanmar, Vietnam. Maraming bansa, tingnan mo mga itsura ng mga halos kapareho ng itsura natin. Kasi magkapatid ang mga ninono, si Ephraim at saka si Manase. Tingnan mo mga itsura, mga light brown. Saka may itsura dating. Kasi gwapo si Joseph eh. So, hindi katulad sa pero si God, gwapo si God. Si Ephraim, si Tribe of God, yung Native America. Indian. Mga Indian. Mga Indian American. Pero ang salita nila, Espanyol. Katulad din sa Cuba, Espanyol. Eh, dito sa atin, Espanyol. Mga Espanyol, sabi niya, paano kayo maging remnant Hebrew Israel tribe of Manase? Na yung mga itsura nyo, medyo may pagka-mistiso. Eh, siyempre, mistiso, gwapo si Joseph, mga anak ng dalaw, gwapo din eh. Hindi katulad ng mga Juda, mga busing apong naong, mga itim pa ang balat. Ang mga ilong hindi matangos. Sabi nga ni, nakita ni Haring Paraon, mga kapatid ni Joseph, sabi niya, mga makisig talaga. Pero katamtaman lang ang hitsura. Oh, katamtaman. Hindi katulad kay Joseph, napakaganda ang anyo. Oh.
So, si Pastora Daiket at saka si Pastor Buddy, pareho sila tribe of Naphtali. O, tinanong. Yun pala, Bishop, na mabilis akong kumilos. Kasi si Naphtali, mabilis tumakbo na. O, walang mabagal kumilos pag lahi ni Naphtali. Mabilis talaga kumilos yan, hindi mabagal. Pero sabi naman ni Pastoraan, Sibulon pala kami, mahilig kami sa dagat, sa gagawa ng bangka. Siya pang unang gumawa ng bangka, si Sibulon, yung ninuno namin, yun. Mga badyaw. Di, iba rin yun. Iba rin yung Badyaw. Ang Badyaw, at saka Subano, at saka Tagalog, pareho sila, Assyrian, mahilig sila makatira sa tabing dagat, at saka sa tabing ilog. Yun ang Badyaw, Subano, at saka Tagalog. Tagalog, taga-ilog, Subano, taga-suba, Badyaw. Kasama Bishop, yung mga nagluto. Kasama dyan yung Itawis. Oo, Kasi Tawi, no? Itawis, ang ibig sabihin ng Itawis, taga-kabilang ilog. Oo, yan, Itawi. Oo. Taga-kabilang ilog. Pero mga Muslim sila ngayon, di ba? Oo. So, Sila ng kawayan. ang Sibulon kasi, mahilig managat mananagat yan Kasi siyang una talagang gumawa ng bangka, Sibulon. Yan. Di siya napunta sila dito, napangalan Sibo Sibulon. Kasi doon hilig, kasi maraming isla doon na mga mangingisda sila. Ang sinabi mo naman na mga Negrito, ay lahi yan ni Joktan. Kasi si Joktan, itim, maliit na mama, kulot ang buhok, yun yung mga ita. Akala nyo ita, Remnant Hebrew Israel, hindi yan. Maya sila ang totoong Operian tribe. Operian tribe. Si Oper, anak ni Joktan. Tinawag ng Joktan kasi ibig sabihin maliit na mama. Itim, kulot ang buhok. Joktan, ang salitang pangalan Joktan. Tingnan mo mga ita, mga agta. Mga agta nga Pandak. Pandak, maliit, itim. Kasi Manase, gwapo yan Dumulot, maliit. Pastor Fernando. Iba naman yung mga tribe of Judah na mga itim, Mga Negro. pero mga malalaki sila, makisig nga Sabi ni Paraon, makikisig. Malalaking tao. Pero katamtaman lang ang mukha. So si Pastor, sabi naman ni Pastor Jerry Mayagma, parang nalipay magpapabishop na Manasi tribe pala tayo, gupuhon pala tayo. Gupuhon yun kayo. Gwapong lolo natin yan. Tingnan mo mga Manasi tsura, mga Pastora Evangeline, ito, Pastora Merly, tingnan mo mga tsura nila. Mga magaganda. Ang grand lola namin sa Asinat, anak ni Dina at saka ni Sikim. Si Sikim, Canaanites, yun yung ngayon? Yung bansang Lebanon. Sino bang artista nga Libanes? Si Tom Cruise. Tingnan mo si Tom Cruise, gano'ng kagwapo. Talaga naman. Ganyan kagwapo si Kim. Si Kim naman, hindi na in love sa kapwa Canaanites. Doon siya na in love sa Hebrea. Kay Dina. Kasi maganda si Dina yun, tama na. Tuloy na tayo dito. Okay. Basa. At sinabi ni Israel, tawagin ninyo ang lahat ng inyong mga anak at iharap sa akin. At ang lahat ng mga anak ng inyong mga anak. At silang lahat ay dumating at umupo sa harap niya. At sila'y pinagpala ni Israel. At sinabi niya sa kanila, ang Yahweh lahayan ng ating mga ninuno ay magbibigay sa inyo ng 1,000 ulit at pagpalain kayo. At naway bigyan niya kayo ng pagpapala ng inyong amang si Abraham. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagsilabas nang matapos niya silang nabasbasan. At sa sumunod na araw ay muling tinawag ni Israel ang kanyang mga anak. At silang lahat ay nagtipon at lumapit sa kanya at umupo sa harapan niya. At si Israel sa araw na iyon ay pinasbasan ng kanyang mga anak bago siya mamatay. Sa bawat isa, alinsunod sa kanilang
balak. Masdan, ito ay nakasulat sa aklat ng batas ni Yahweh na nauukol sa Israel. Oh. Ito, detalyado to siya, yung mga testamento ng mga patriarch. Testamento ni Ruben, ni Simeon, testamento ni ano sila. Dito, detalyado na yung pagbasbas na anong mga klase silang ano. So, ngayon, ito na, kasi malubha ng karamdaman ni Israel. Biro naman, 147 ang edad. Oo. Ako nga, 68. Ngayong December, 69 ako. Ngayong December, 69. Pero mukha lang akong 67. Pero naramdaman ko rin niya medyo minahina na rin katawan eh. Hindi katulad dati na maliksi. Pero ano pala yan, mga 60 plus pala yan. Eto, 147. So, medyo mahina na talaga immune system. Ano na siya, patapos na talagang ending ng buhay niya. So ngayon, ito na yung bilin niya sa mga anak niya. Ngayon, tuloy. At sinabi ni Israel kay Juda, nalalaman ko aking anak na ikaw ay isang makapangyarihang lalaki para sa iyong mga kapatid. Maghari ka sa kanila, at ang iyong mga anak ay maghahari sa sambahayan ni Israel magpakailanman. Turuan lamang ang iyong mga anak na lalaki ng busog at lahat ng mga sandata ng digmaan upang sila ay makalaban sa mga digmaan ng kanilang kapatid na mamumuno sa kanyang mga kaaway. At muling inutusan ni Israel ang kanyang mga anak sa araw na iyon na sinasabi, Masdan, ako sa araw na ito ay titipunin ng mga tao at buhatin ninyo ako mula sa Ehipto at ilibing ninyo ako sa yungib ng Magpela gaya ng iniutos ko sa inyo. Si Judah ang binanggit ni Israel nga mamuno sa buong tribo. Judah. Tribe of Judah. Sila, kayong nanood sa YouTube channel, mga Tribe of Judah, nasa karamihan, nasa UAC. Mayroon din sa iba-ibang bansa, mga Tribe of Judah. Hodyo. Kaya lang may nadagdag na 2 tribo na tinawag na rin mga Hudyo. Pero hindi naman sila Hudyo, totoo. Tinawag na sila. Katulad ni Mardukay, tribe of Benjamin siya eh. Pero ang sabi niya, Hudyo siya. Si Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, Hudyo siya. Pero ang tribe niya, Benjamin. Kasi ang tribe of Benjamin, tribe of Levi, at tribe of Judah, sila yung nagsama. Sila yung nagsama-sama. Ang tribo naman, noong 721 BC, ang 10 tribo ay na-scatter sa 4 na sulok, yung lumosob ang Assyrian Empire. So, ang natirang tribo, 3 na lang. Judah, Benjamin, Levi. At dahil sila nagsama, yung nilusob ng 70 AD, pati yung panahon ni King Nebuchadnezzar, so yung templo ni ginawa ni King Solomon ay nasira. At ang nangyari, itong Levi at saka Benjamin, matawag na rin silang mga Hudyo. At sa panahon ni Mashiach Yahushua, sila yung 3 tribo ang nagpapatay. Biro mo, nakita ni Poncio Pilato, wala akong nakitang kasalanan ni Yahushua. Dapat siya pakawalan. Pero magpili kayo, sinong pakawalan natin? Si Yahushua o si Barabas? Sabihin si Barabas, o anong gawin natin kay Yahushua? Patayin, patayin. Sinong sumisigaw? Mga Hudyo. That's why, ang mga Hudyo, nasa ilalim ng sumpa. Dahil sabi ni Poncio Pilato, kuha ko ng tubig, hugas ako ng kahit kamay, para wala akong sagutin sa dugo ng taong ito. Sabi naman ng mga Hudyo, sa amin ang sagutin, sa dugo na yan, at sa aming mga lahi. O, yun. Yun ang mga tribe of Judah, Levi, at saka tribe of Benjamin.
Pag mangaral sila, gagamit-gamit pa sila sa pangalan ng mga fallen angel. Hindi lang malis-alis. O, Yahweh nga sila, Yahweh Shai. Pero mabanggit pa rin nila ang pangalan ng God, Lord, Panginoon, Christ. Malakas ang grupo sa Amerika, yung United Israel of Christ. Gamit pa ang pangalan Christ. Kasi nasa ilalim ng sumpa. Nasa ilalim ng sumpa. Pero ang Manase, walang sumpa. That's why ang tribe ni Manase, yun ang pinagkalooban ng original ancient Hebrew, Paleo-Hebrew at saka Hebrew-Aramaic na mag-translate. Binanggit na yan doon sa Book of Enoch na may gagamitin si Yahweh na tao na itatranslate ang original scripture papunta sa lingwaheng maintindihan sa lahat. At dito nagaganap sa bansang Oper. Kasi sa bansang Oper, ito yun ang naging bansa ng mga Manasi. Paano maging bansa ang Manasi tribe o Oper? Bansang Oper. Ang sayaw ng Manasi tribe ay tinikling dance. Yun ang national dance natin dito sa bansa natin. At ang mga Maranao, ang sayaw nila yung singkil dance. Ano yung singkil dance? Tinikling din. Iba lang ang pangalan na singkil dance. Tapos dito sa tinikling dance. Ano ba ang tinikling dance at saka singkil dance? Pareho lang. Gamit ng bambu. Sayaw, ganon. That's why na ang Maranao ay tribe of Manasi. My grandlolo is Maranao. That's why tribe of Manasi ako. Sabi na Pastora dahil yung grandlolo ko parang Maguindanao. Maguindanao, Mindanao. Niptalian. Sa ang mama ko, Cebu eh. Sa papa talaga ang masunod. Katulad ng grandlola ko, Cebuana. Kung nalalaki si Lola, di Cebulon tribe ako. Kaso lang, hindi sa lalaki, babae siya. So, doon ko sa grandlolo nga lalaki. Ang dugo ng lalaki ang sunod eh. Ilocano, mga Ilocana, Manasi tribe. Mga Bicolana, Manasi tribe. Ifugao, Igorot, Manggalato, Pampanguinho, Manasian tribe. Ilocano. Yan. Mga Ilocano, mga DJ dito, Chak Mawatan. Manasi tribe kayo. Tayo, Manasi. Okay, tama na, singit natin, no? Okay, tuloy tayo. Ngayon may ipinamamanhi ko sa inyo na walang sino man sa inyong mga anak ang magdadala sa akin, kundi kayo lamang. At ito ang paraan na inyong gagawin sa akin. Kapag dinala ninyo ang aking bangkay upang kumaroon sa lupain ng Kanaan upang ilibing ako. Si Huda, Sakar at Zabulon ay magdadala ng aking bangkay. Si Ruben, Simeon at Gad ay sa bandang timog. Si Ephraim, Manases at Benjamin ay sa bandang kanluran. Si Dan, Aser at Naphtali ay sa bandang hilaga. At si Levi na kasama ninyo ay nakatalaga bilang saserdote at ang kaniyang mga lahi, sapagkat ang kanyang mga anak na lalaki ang magdadala ng kabal ng tipan ni Yahweh. At si Joseph ay magdadala sa akin bilang isang hari ay maging gayon ang kanyang kaluwalhatian. Gayunpaman, sina Manases at Ephraim ay magiging kahalili niya na mabibilang na kapantay sa aking mga anak. Kapantay na ha. That's why ang tribe ni Israel ay hindi na 12, 13. 13 na. In behalf of Joseph, Ephraim na at saka Manasseh. So, 13. Ganon rin ang apostol ni Yahweh Shai, 13 din. Si Judas napalitan ni Matias. O, 12.
Naging apostol si Pablo, additional, para apostol ng mga Hintil at mga Hebro. 3C. Sa pelikula, ang 30 number, maswerte. Pero sa building, hindi daw. Hindi lang yan. Walang 13 floor. Diretso 14 and 12. 12, diretso 14, walang 13. So, yan ang nangyari. So, si Israel, ang sabi niya, si Huda, mamuno, pinakahid. Si Levi naman, siya yung nakatalaga sa templo. At ang mga anak na lahi ni Levi, sila yung magdalala sa kaban ng tipan ni Hawa. Yung the Ark of the Covenant. Kailangan Levite siya magdala. At sila rin ang maglagay ng talukbong sa ulo. Mga tribe of Levi. Ang mga babae, sa lahat ng tribo, magkatalukbong talaga lahat ng babae. kahit anong tribo ka, lahat ng babae nakatalukbong. Pero, ang sa lalaki, ang nakatalukbong, only Levites, Levi lang. Ngayon, kung hindi ka tribe of Levi, nagtalukbong ka, naglibi-libihan ka, o kulang ka talaga sa alam, kulang ka sa research. Assuming sila. Kulang ka sa research, bakit naglagay ka ng talukbong? Huwag mong gayaan ng mga Muslim, lahat ng mga laki din, talukbong talaga silang mga silang mga imam ng Pero dito, tribe of Levi lang, kasi sila yung nakatalaga sa templo. Pero itong kay Manase, Ephraim, ay kapantay sila sa mga anak ni Israel. Sila ang naging kabilang sa tribo at si Reuben, si Joseph ay hari at maging hari din ang Manase at saka Ephraim. Sino ang ginamit ngayon? Dito lang sa may nagawa si Manase. Wala akong nakitang may gawa si Ephraim eh. Yung si Simeon na hindi magpagapos, sinapak ni Manase. Bagsak. Nakulong. Ngayon si Judah, naghagis ng napakalaking bato sa kanang kamay, sinalo sa kabilang kamay, sa kaliwa. Tapos inupuan, durog. Ginawa rin ni Manase. That's why, si Judah at si Manase halos magkapantay sila nga manunguna. Pero ngayon, dahil ang mga Judah ngayon ay nasumpa, mga Judah, mga Hudyo, ay wala kayong binatbat sa Manase. Ang Manase ang ginamit ni Yahweh na mag-translate sa original scripture na matranslate sa lingwaheng maintindihan. Hindi kayo mga Judah. Kasi kayo mga Judah, nagbanggit-banggit pa kayo ng mga pangalang fallen angel. Nasabi ni Yahweh, huwag ninyong banggitin ang mga pangalan na yan. Pero bakit binanggit nyo? Kasi nasa ilalim kayo ng sumpa. Dito sa Pilipinas, mayroon ding nagbanggit-banggit, gaya-gaya putumaya. Sinabi ko, kayo nagbanggit-banggit kayo, kayong taga Cebu. Sabi niya, di ba binanggit mo? Binanggit ko para sa'yo yun. Na malaman mo na nagbanggit kayo, hindi yung binanggit ko sarili kong pangangaral, nagbanggit ko. Iba ring utak makipag-debate din. Ayan. Kasi nasa ilalim ng sumpa Ngayon tuloy tayo. Tama na, bubog sarado yung mga pasaway. Tuloy. Ganito ang gagawin ninyo sa akin pagka ako'y inyong dinala. Huwag ninyong pabayaan ang anuman sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At ito ay mangyayari kapag ginawa ninyo ito sa akin, ay alalahanin kayo ni Yahweh ng may pag-ibig at ang inyong mga anak pagkatapos ninyo magpakailanman. At kayong mga anak ko, parangalan ng bawat isa ang kaniyang kapatid at ang kaniyang kamag-anak, at utusan ninyo ang inyong mga anak at anak ng inyong mga anak na pagkamatay ninyo ay maglingkod sila kay Yahweh, ang alahayan ng ating mga ninuno, ng buong puso sa lahat ng kanilang mga
upang pahabain ang inyong mga araw sa lupain na tinitirhan ng inyong mga anak at ang mga anak ng inyong mga anak magpakailanman. Pagka inyong ginawa ang mabuti at matuwid sa paningin ni Yahweh na ating malahayag upang lumaon sa lahat ng kaniyang mga daan. Yan ang bilin ni Israel, ha? Na kailangan paglingkuran ninyo si Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga anak na inyong mga anak upang haba ang inyong tirahan doon sa lupain na doon kayo nanirahan. Kaya ano napalayas? Kasi hindi na naglingkod na sa revolto, idolatry. Simula noong namatay si Haring Solomon, divided kingdom. Yung si Rehoboam, anak niya, 3 tribo na lang natira. Judah, Benjamin, Levi. Yung 10 tribo, Roboam. Ephraim yon, tribe. That's why ang Ephraim hindi talaga nakasama sa 144,000. Magaling lang magtago rin mga magulang nila sa mga sanggol nila. That's why walang napatay. Pero hindi sila kasama sa 144,000 ang Ephraim kasi sila kasi nag-una ng nahumaling sa mga revolto, mga idolatry, samba sa ibang mga deity. Diyos-Diyosan. Yan ang nangyari sa kanila. That's why napalaya sila. At diyan malaman ang story doon sa Book of Maccabees. Doon malaman yung paano sila tinorture, paano sila kinawawa. Yan ang nangyari. Ngayon, tuloy tayo. At ikaw, Joseph na anak ko, idinadalangin ko sa iyo na patawarin mo ang mga kabangisan ng iyong mga kapatid at lahat ng kanilang mga maling gawain sa pinsalang ibinunton nila sa iyo, sapagkat nilayo nito ng alahayang para sa ikabubuti mo at ng iyong mga anak. O anak kong si Joseph, huwag mong ipaubaya ang iyong mga kapatid sa mga naninirahan sa Egypto, nisasaktan ang kanilang damdamin. Sapagkat masdan, ibinibigay ko sila sa kamay ng alahayang at sa iyong kamay, upang bantayan sila mula sa mga Ehipsyo. At ang mga anak ni Israel ay sumagot sa kanilang ama na nagsasabi, O aming ama, ang lahat ng iyong iniutos sa amin ay gayon ang aming gagawin. Nawa, ang alahayang lamang ang kasama namin. Yan. Dapat ganun talaga. Kailangan kasi tuturuan lang talaga ang mga anak sa mga anak ng mga anak. Kasi pag hindi turuan, hindi sila rooted sa teaching ni Yahweh, maano talaga sila, malihis. Matangay sila sa mga ibang alahayam o Diyos-Diyosan. Yan ang mangyari. Yan ang matinding bilin talaga ni Israel. At dahil dito, walang lihim, manatiling lihim, mabubulgar din ang mga lihim dito. Tuloy tayo. At sinabi ni Israel sa kaniyang mga anak, Sa gayo'y sumainyo nawa ang alahayang, pagkain niyong iingatan ang lahat ng kaniyang mga lakad. Huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa sa inyong mga lakad. Pagtuunan ninyo ang paggawa ng mabuti at matuwid sa paningin ni Yahweh. Sapagkat alam ko na marami at matitinding kaguluhan ang sasapit sa inyo sa mga huling araw sa lupain ito. Oo, ang inyong mga anak at mga anak ng mga anak maglingkod lamang sa Yahweh at ililigtas niya kayo sa lahat ng kabagabagan. Kasi biro po naman ang Egypto, saksak ng mga idolatryan. Nandyan yung si Serapis Christos, si Amin-Ra, lahat ng mga pangalan ng mga fallen angels sinasamba ng mga Egyptian. That's why, matinding bilin talaga ni Israel na huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Ituon talaga ninyo ang aral ninyo kay Yahweh.
Grabe. Yan ang nangyari. Nakapokus lang kay Hawa. Pero ang iba kasi, dito kasi, nagbibigay ng ayuda kasi. May akap, dito tayo. Agoy. Aba, matangay ka lang pala sa pera. Ibibinta mo yung panampalataya mo dahil lang sa ganon. Panglupa lang yan eh. Ngayon, tuloy tayo. Ito ay mangyayari. Kapag kayo ay susunod sa Yahawa upang paglingkuran siya, at tuturuan ninyo ang inyong mga anak na susunod sa inyo, at ang mga anak ng inyong mga anak na makilala ang Yahawa. Kung magkagayoy bubuhayin ni Yahawa sa inyo at sa inyong mga anak ang isang lingkod mula sa inyong mga anak. At ililigtas kayo ni Yahawa sa pamamagitan ng kanyang kamay mula sa lahat ng kapighatian. At ilalabas kayo sa Ehipto. At ibabalik kayo sa lupain ng inyong mga ninuno upang manahin ng matiwasay. Yun yung tinutukoy ni Israel doon, si Moses yun. Ipanganak. Siya ang gagamitin ni Hawa na magdadala sa kanila, babalik sa lupain na ipinangako. Manahin o manahin? Manahin. 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 Mamana. Inyong mga ninono upang manahin ng tiwasay. Inyong ano? Ang mamana. Yung lupain ng Kaya Kanaan. huwag lang promise land. Manahin. Yung kanaan. Bansa Kanaan. Ka ng ulap tiri. Kailan ang kondisyon, kinakailangan sumunod, Maglingkod. maglingkod kay Yahawa. So, nagdepende kasi sa aral yan sa magulang eh. Aralin mo, turuan mo, hubugin mo ang anak mo. Ang anak mo naman, maghahubog naman sa anak naman nila. At sa anak naman nila, maghubog sa mga kanak-anakan hanggang pang ilang generation. Kasi pag magkulang, diyan ang magkaproblema. Nagsimula kasi ang pagkukulang doon kay King Solomon eh. That's why nahati ang kingdom. Kingdom of Israel and Kingdom of Judah na. Northern Kingdom tsaka Southern Kingdom. Kasi ito kasi si Solomon ay double kara, matalino sana, gwapo din. Kailang problema, nagpatayo ng mga simbahan, ng mga templo ni Baal, ni Artaste. Sierra. Tapos, Sira, doon rin siya atindi siya doon. Kasi, yun ang, Inigurasyon. ano lang sa kanyang mga asawa eh. Hilig sa kanyang mga mahal. Siya, sabi na, sige na, patayuan mo kami. Ito lang po. Kaya nga. So, pinatayuan din ni King Solomon yung anong request ng mga asawa niya. That's why, disadvantage talaga ang sobrang maraming asawa. Kasi pag maglambing yan, hingin, hindi ka kapag hindi. Tapos pag simula ng pagsamba doon, nandoon ka kasi ikaw nagpatayo eh. Di nakasamba ka sa harapan ni Baal. Kasalanan na rin. Tapos ito naman, isang simbahan naman, pinatayo mo. Duplikara nga. Dublikara, doon nagsimula. Pagkamatay niya, divided na ang kingdom. At ang mga anak, gano'n na rin. Kasi, ang aral kasi hindi talaga nahubog ng husto. Hindi nahubog ng husto eh. That's why napalaya sila sa bansang Israel. Yan ang nangyari dito. Ngayon, tuloy tayo. At huminto si Israel sa pag-utos sa kaniyang mga anak. At sinabi ni Joseph kay Israel, Ama, narito si Asenat at ang kanyang ama na si Potifera na saserdote. Si Asenat ay hindi totoong anak ni Potifera dahil napulot lamang siya sa pader ng Ehipto. At naalala namin na sinabi mo na ang anak ni Sikem at ni Dina ay nilagay mo sa pader ng Ehipto. At ito'y natagpuan nila doon at itinuring nilang anak. At sinabi ni Israel kay Asenat, lumapit ka sa akin nang mahalikan kita at patawarin mo ako sa aking nagawa sa iyo. Dahil sa galit ko kay Sikem na iyong ama, dahil ginahasa niya si Dina na iyong ina, at ikaw ang kanilang bunga. At lumapit si Dina kay Asenat, niyakap
Pinatay ni Israel ang kaniyang mga paa sa higaan at siya'y namatay. Pero mo ha, the last breath, huling hininga, doon niya nalaman, walang lihim manatiling lihim, nalaman niya na ang kanyang apo na nilagay niya, tinapon niya doon, ayun pala ang naging manugang niya, asawa ni Joseph na minamahal niyang anak. Pamangkin niya. Pamangkin ni Joseph. Pamangkin ni Joseph. Pamangkin ni Joseph Yan ang pala nangyari. asawa niya. Oh. Tapos, nalaman din ni Dina kasi si nanay, lumapit din. Balikan niya, anak, ikaw pala yung anak ko. Nagyakan sila ng mainam. Hiyakan sila, na lahat na. At least sa wakas, nalaman na ang anak ni Dina, na anak nila ni Sikem, Mabuting kalagayan pala. nabuting kalagayan, asawa pala ni Joseph. At ang anak, si Ephraim, na Manase. Nagyakan sila. Tapos, wala na, gumano si Israel, wala na. Tapos na ang hininga niya. Dead or alive. At least, walang lihim, manatiling lihim, nalaman. Mali. May mali. Parang ending drama to. Yung drama. Okay, tuloy tayo. At si Joseph ay dumapas sa kaniyang ama, at siya'y sumigaw at umiyak sa ibabaw niya, at kaniyang hinagkan siya, at siya'y sumigaw sa isang mapait na tinig, at kaniyang sinabi, O aking ama, aking ama, at ang mga asawa ng kaniyang mga anak, at ang kaniyang buong sangbahayan ay nagsipapon at nagsilapit kay Israel, at kanilang iniyakan siya, at sumigaw ng napakalakas na tinig. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay tumayo na magkakasama, at kanilang hinapak ang kanilang mga kasuotan. At silang lahat ay nagsuot ng kayong magaspang sa kanilang mga balakang. At sila'y nagpatira pa, at sila'y naghagis ng mga alabok sa kanilang mga ulo. Nagsilapitan ang kanilang mga asawa. Asawa eh. Dami. Asawa no? Oo. Matalap-talap talaga buwan nila no? Pero hindi ma-apply dito yon kasi ano? Gubot. Gubot. Ah. At least nalaman natin sa mga ninuno natin, ganun sila. So, kita mo, paano namatay si Israel? Nasabi niya lahat ng ibibilin sa kanya at nalaman niya ang tinapon niyang apo. Yun palang asawa ni Joseph. O, yun. Mabuting kamay pa. Okay, tuloy tayo. At sina Dina at Asinat ay dumapa sa harapan ni Israel na umiyak ng mainam, at silang lahat ay tumindig at nagsuot ng isang sako, at ang lahat ng mga babaeng Ehipsyo na kasama nila ay tinangisan at iniyakan si Israel. At gayon din ang lahat ng mga tao sa Ehipto na nakakilala kay Israel ay dumating lahat ng araw na iyon nang kanilang marinig ang bagay na ito. At ang buong Ehipsyo ay umiyak ng maraming araw. At gayon din mula sa lupain ng Kanaan ay nagtungo ang mga babae sa Ehipto nang kanilang mabalitaan na si Israel ay patay na. At kanilang iniyakan siya sa Ehipto sa loob ng 70 araw. Grabe, 70 days. 70 days. Biro mo ha, na taga-Kanaan ng mga babae, nagpunta sa Egypto, nalaman nilang patay na si Israel. Nakiramay sila sa nangyari. Nagpunta sa Egypto, yung mga babaeng taga-Kanaan. Sabihin, mababa pa pala yun sa Katoliko kay 40 days lang. Ah. So, 70. Oo. 70 days eh. 70 days. Grabe yung pagluluksa. 70 araw. 70 araw sa loob ng 70 araw, 70 days. Pero ang sa arte, 40 days. Sa Roman Catholic, 40 days. 40 days lang. Sa Israel, 70.